Hello, good morning. So yung highest ranking video natin ngayon ay yung 150 peso free on charging para sa kotse. 150 pesos. Yun ang high ranking video natin, no? So yung mga nanonood, parehas din ang hinaing ko. Gusto nila makatipid, no? So mahal kasi magpa-charge at di lang yun. Pag pumunta ka sa mga charging station, syempre, hapit din sila, no? Hindi naman sa inaano ko, pero hapit din sila. Ayaw din nila ng puti lang makukuha nila, no? Gusto nila, total, wala kang kaalam-alam. So, gagawin mo, oo ka lang na oo. Kahit sino naman siguro sa inyo, sasabihin nyo, oh yes, palitan to. Diba? Palitan yung compressor, palitan yung condenser, no? Yung dryer, no? Yung tawag doon, switch, contact switch, o mga relay, kung ano-anong pinapapalitan, radiator, hose lines. So wala kang magagawa, ka nga powerless, helpless ka. Kaya karamihan ng mga tao, pag luma na yung kotse, 90s, ganyan, 2000, di na pinapaayos kasi nga mahal. Kasi kung rule of thumb kasi sa internet, pagka 10 years na yung aircon, palitan lahat. Yun ang rule of thumb, no? Kung ginagamit mo lalo lagi. So it will cost you around 10 to 20. Kasi kung magpapalit ka na rin lang, magpalit ka na ng bago, di ba? Kasi sabi nila, mahal kasi yung mga Sanden, medyo mahal, 17,000 yung compressor pa lang. So ang nangyayari, so kung titignan mo, no, mura lang yung kotse mo dahil 90s na or 2000. So ayaw mo nang gumastos ng ganun dahil sipin mo 20,000 tapos yung kotse selling price nung wala pang 100, di ba? So parang di match. So, ang nangyari, DIY, nag-aral ako ng DIY. Total, may nakita naman tayo sa internet. Thank you nga pala sa mga nanonood. Legit yun, legit yung video na yun kasi that is way back July 2022. Ang tagal na, 2025 na ngayon. So, marami nanonood pa rin. So, kikita siya na, thank you sa lahat, $84 this month. That video alone will earn $84. So, lahat naman yung ginagamit natin sa vlogging. Sa magastos din, di ba? Magastos din ng vlogging. So, bumibili rin ako ng mga materyales. So, that is 2022, no? Wala pang inflation. Ito yun, ngayon. Ito yung brand na yun. Ang pangalan niya ay Ice Long. Ewan ko kung kanya pronunciation, parang Chinese, eh. Ice Long, ganda ng logo nila. The logo is like a dragon. Ice Long. Ayan, nakalagay HFC 134A. Environment friendly. Yan lang inaalaw ng gobyerno ngayon. So, by the way, bon voyage Ken Ricafrente, yung magician natin na kaibigan, si Ken, na ginawa niya yun, no? Ginawa niya yung portrait na yun for me. Yan yung Facebook profile ko. Si pinaghirapan niya yan. Pala, lagyan ng clear, no? Ito naman sa Herrera Art Gallery. If you want to buy, mura lang yan. Wala pang negotiable pa yan. Wala pang 5,000 isa. Yung mga gawa ko sa Herrera Art Gallery. Of course, kung mahilig kayo sa airsoft na sa taas, binibenta rin yan. Kaya lang hindi ko mai-post dahil bawal. Bawal yan sa ano. Meron pa isa ron, no? Yan, no? Mga airsoft yan, airsoft. Marami kami yan, snipers, yan, ano, mga pre-loved, no? Magana yung mga yan, malalakas. Tsaka sigurado yan, makakamura ka. Dahil binibenta namin yan halos half price na, no? Kasi marami kami yan dahil mahilig kami mag-airsoft, no? So, hindi yan pwede benta sa marketplace, kaya ayan. Of course, ang galing ng talent ni ni Ken. Bon voyage, alis na siya bukas. Papunta sa cruise line. Parang yung commercial cruise line, yung tour. Ayan. Hindi ko din alam kung ano yung eksakto, tsaka top secret yun, top secret. So, itong Ice Long, itong pinakamura, which is working naman. Tapos ang ganda niya, tignan mo, nakalagay 280 grams. 280 grams, no? So, ano to, tawag dito, 150 dati sa video, no? 200 na siya ngayon. 200 na siya. Pero may improvement, oh. May improvement, tignan nyo. Kasi dapat bibili ka ng piercer, yung panusok. Ito, kasi dati ito, lata lahat yan. Bubutasin mo ng piercer. Bumili pa ako noon, around 130 yata, ganun. Bumili ako noon, meron ako noon. Pero, meron na silang valve, oh. Yan ang improvement, meron ng valve. So hindi ka nabibili ng piercer.
Ngayon, yung anong yon, ganito nangyari doon. Diba, meron tayong video noon. Itong video na to, itong pag-load sa aircon, ay kailangan yung aircon mo ay hindi singaw. Hindi yung totally walang laman. Kasi pag walang laman, ibig sabihin, failure talaga yun. Complete failure. May butas talaga. May butas talaga sa linya at sa mga rings. Ito yung sinasabi ko yung mga rings. Ito, bumili ako isang set ng rings. Oh. Rubber ring, O-ring. Ayan, oh. Ayan, may mga failure dyan. Kasi naninigas to eh. Oh. Tignan mo, yan depth na yan. Oh. Naninigas yan. Minsan hindi na yan bumabalik. Di na gumagana. Sa heat, sa gamit, no? Sa lamig. So, bumili ako niyan. Oh. Ang dami. Oh. Ayan, ang dami kong binili. Ano lang to eh. Parang 200 yata, 100. Isang set. Yan oh, iba-ibang sizes. So, siyempre magdududa ka rin kung bakit ganun kamura. Sabihin, hindi masyado matibay, no? Pero siguro gagana kaysa wala. Tapos yung mga, alam nyo na, yung sa kotse, di ba meron tayong input line nung ating, para maipasok to, meron tayong manifold input line, blue line. At merong yellow line, access line, at saka yung red line, yung high pressure area, yun yung monitoring line. Monitoring line lang yun. Titignan lang natin kung sumusobrang high pressure. Kasi within those gauge ranges, malalaman mo kung may sira yung system. Tapos ito yung sa mga valve. Kasi yung mga, yung mga input lines na yan, may mga, may mga valve, shredders. Mas malaki kaysa sa bisikleta or sa motor. Para lang sa kanila yan, ito ang pantanggal, panghigpit. Minsan kasi, yung problema mo dun sa singaw sa valve, na yung singaw ng linya, nandun sa valve. Nasa valve lang. Hindi naman sobrang komplikado, nasa valve lang, no? So, minsan, kailangan mo tignan yun. Tapos may mga takip. Oops, what's that? May nahulog. Okay, yun ang mga valve. So, kung total failure, may ibang way dun. May nilalagay na dye, alam mo yung dye, DYE, may nilalagay na tinta na fluorescent, no? Ilalagay mo sa linya mo yun, tapos pag pinaandar mo na yung sasakyan, iikot yun doon, tapos lalabas yun sa mga may singaw, makikita mo kaagad bright green. So ibang issue na yun pag may singaw, hindi yun karga lang kasi may singaw ka. So iba na yun. Tapos may mga pressure test din. Pressure test, nilalagyan nila ng 300 PSI. Really, 300 PSI. Gagamitin mo yung sa vulcanizing, no? Yung, usually dapat daw hydrogen eh. Pero dito sa Pilipinas, di naman nag-hydrogen. Hangin. So, bubugahan nila ng hangin yun para maririnig mo yung singaw. 300 PSI. Tapos sasara mo, titignan mo kung sisingaw siya within 1 hour, no? Kung yung valve, yung manifold, kasi ito yung manifold eh. So yung mga gusto talaga ng ganito, ito yun, no? Pero hindi ito pinapasok ng walang device. Ito yung binili kong device. Ito yung manifold, which is ang halaga nito is 544. No? Huwag na kayo magtanong ng link kasi marami talaga. Ang nyo lang manifold. Basta 544 ang range. Huwag kayong kumuha na tigi 100. Sigurado yun, japeke yun. Mahina yun. So ito yung blue line, ito yung input line. Dito pinapasok yung refrigerant, no? Dito. Ayan. Ito yung high pressure line. Monitoring lang, hindi tayo nagpapasok dyan na maski Tinitingnan lang natin, meron yung range 200-250 PSI dito. Dito naman is 25 to 30 PSI. Yun lang tinitingnan natin, no? Tapos meron dito parang monitoring system. Makikita mo dyan, umaandar yung bumubula yung refrigerant kung nandyan na siya. May mga rito, yan, may mga valve, at ito na yung lalagyan, no? Ito na yung sa blue line, ang tawag niya low side, ayan, low, and yung sa high side, high, no? Hindi kayo magkakapalit. Alam niyo kung bakit? Hindi magkaparehas ng size. Hindi kayo magkakapalit. Tapos ito, ginaganon, no? Ginaganon. See? Ginaganyan para mag-lock siya.
Tapos importante dito, close mo muna to, nilagay mo close open, no? Close mo muna, tapos igaganon mo. Tapos pagka naiganon mo na, i-engage niya yung valve, oh. Bubuksan niya ngayon. Ngayon te-testingin mo to, bubuksan mo. Pag na-engage mo na, tatanggalin mo to. Tanggalin mo yan, ha. Yan. Tapos pag na-engage mo na to, bubuksan mo ng konti. Lalabas dito yung natitirang refrigerant. So ibig sabihin, may laman pa. So ibig sabihin, hindi total leak. Hindi, doon mo malalaman na hindi total leak. Bubuksan mo na gano'n. Yan. Tsaka doon mo malalaman, nakakontak ka na. Kasi minsan, karga ka ng karga, hindi ka pa pala nakakontak. So hindi magkakaroon ng ng development dun sa sasakyan mo kasi karga ka ng karga, hindi ka pa pala nakakontak dun sa loob ng makina. So sinabi ko lang yung sa red, pero ang importante nun yung blue. Kasi dun tayo magkakarga. Alam niyo kung bakit napaka-importante ng blue line? Kasi may mga manifold na walang red. May mga manifold na walang red talaga. Ito lang dalawa. Ito lang blue and yellow. So ibig sabihin hindi masyadong importante itong red kasi hindi man tayo papasok diyan eh. Aksidente ka nga magpasok diyan, hindi pa nga maganda eh. No? Ito talagang blue ang importante. Tapos bakit importante itong yellow? Kasi kung itong blue naka-engage na sa kotse mo, nakadikit na ron sa low line, saan ka magpapasok, di ba? So dito ka sa yellow line, itong access line, dito nilalagay yung bote. Ayan. Dito nilalagay yung bote. Hindi pala ito. Ba't may nakakakarga rito? Ba nakakuha to? Libre dun sa ano. Libre. Ayan o. Ito yun. Tignan mo Dati kasi may piercer, ngayon wala nang piercer, diretso na. Kasi ito yung manifold, pag binili mo, ito lang yung karga. Match siya. Match na siya. So wala ka ng problema, tutusok na yun doon. Pero syempre one time tusok lang yun. Pagka wala ka ng saraduhan, kailangan ubusin mo na to. Hindi kagaya na may piercer, may saraduhan yun. Ibig sabihin nun, may sarili din siyang rito, valve. So pag sa tingin mo puno na, pwede mo pang gamitin na titira. Kasi yung kinarga ko lately, ganito lang yun doon. Pagkadagdag lang, hindi mo ubusin to, konti lang. Kasi pagka hindi na gumagana yung aircon mo, tignan mo yung PSI dito. Sa PSI, makikita mo dito, ang PSI mo 20. Ibig sabihin 5 PSI na lang. 5 PSI na lang, aandar na yung aircon mo, gagana na. So hindi mo kailangan ng busin yan. Pagka ganun ang problema nyo, 20, ang ganda nun. Ibig sabihin, ang ganda pa ng system nyo. Kasi 20 PSI lang, 5 PSI lang ang nawala. Sabihin na natin within 6 months, nawala 5 PSI. So hindi mo na alam yun, baka napuwersa lang yun sa sa init. O kaya, pagkarga nung at that time, hindi niya napuno. At that time, alam mo yun, parang nagsiksik siya nung umandar ka na, sumiksik yung sa sulok-sulok ng system ng AC mo nung umandar na yung sasakyan. So bumaba yung PSI, hindi kagaya nung sa garahe nila, nilagyan nila ng 30, 35 ganun. Hindi kasi nangyari sa akin ganun nangyari. Sometimes nagdududa ako, kasi syempre nag-aaral tayong lahat dito. Sometimes nagdududa ako, sabi ko baka may mali sa ginagawa ko, pupunta ako sa kaibigan kong expert. Pero ganun pa man, 2 beses ako pumunta sa kanya. So hindi naman niya ako niloloko, sabi niya. Sabi niya, yung compressor mo lang malapit na kasi nag-high pressure, sabi ganun. Malapit na yan, pero pwede pa yan. So in 3 months nawala na naman. Tapos lately, after 3 months nawala na naman. Dinala ko na sa expert yun, sa mga expert. Kilala, notable na mga experts, mga kaibigan ko yun. So nawala na naman. So hindi ko naman bine-blame dahil siyempre may findings na nga na yung compressor mahina na dahil China yung compressor na yun, tapos 10 taon na, mahigit na. Hindi ko naman masyadong ginagamit sa sasakyan, pero China yun sabi nung iba 1 taon lang yan dahil mura kung ang compressor 17,000, yung China 3,000 lang bago. So malaki yung diferensya talaga. Sabi ng mga taxi driver, yung daw yun, yung
yung material na ginamit, mahina. Pero taxi driver yun. Hindi naman ako taxi driver, hindi naman ako nagta-taxi. Kaya siguro kawawa yung sakyan nila dahil laging umaandar. Kaya hindi tumatagal ng 1 year yung Chinese na compressor, no? Pero sa akin 10 years na gumagana pa. So ganito yan. So yun ha. So nung sabi ko, ano ba naman yan? Dumaan na ako sa kaibigan ko pero tumingaw pa rin, no? Magkano binabayad ko ron? Siguro mga 1.3, gano'n, 1.3 per charge. Hindi ganito ginagamit nila eh. Ginagamit nila yung malaki talaga. Yung bumibili sila in bulk. Kaya mas mura, no? So gano'n. Balik na naman ako. Dapat dadaling ko na naman sa kanya. Sabi ko, dadaling ko sa kanya 3 months lang eh. Ako na lang uli. So pag bukala ko totally out na. Kasi ilang buwan na eh. Hindi na ako nagkokotse, mga ilang buwan na nung umulan lang saka ako nagkotse. Yung motor ako lagi, di ba? Balik ako na naman. Pagbukas ko, yun nga, pagkabit ko nito, 20 PSI. Sabihin konting-konti lang. So may natira pa akong ganito, kinarga ko, umandar na naman. Hanggang ngayon, umaandar. Diba? Tapos bumili lang ako nito, backup. Backup just in case. Kasi hindi naman siya sumisingaw kung nandito sa lata niya. Hindi siya hindi kagaya ng iba na pag mo wala na, may sumisingaw na konti. Ito hindi, maganda yung silat niya. So, yan, 200. Ganito yan eh. Ito lang ang tip ko sa inyo. Pag ikakarga nyo, di ba, sinabi ko na sa inyo, make sure you're connected, no? Kasi kung di ka connected, sayang lang. Wala kang makukuha. Makikita mo yung pressure zero. Kala mo tuloy may problema. Yung pala, di ka pa nakakabit, no? So, yun. Testing yan. Tapos ito, syempre, pag kinabit mo, halimbawa yan, nakakabit, no? Nakakabit mo ngayon to. Ito, sa yellow line, di ba? Kabit mo sa yellow line. Ayan, aray. Ayan, yellow line. So, pag kinabit mo yan, itong laman na tong hose na to, may laman siyang hangin. Kailangan tanggalin mo yun. Ayan, tatanggalin mo yung hangin. How? Since close pa naman to, no? Di, bubuksan mo ngayon to, bubuksan mo ngayon. Malalaman mo, gagano na. Tapos, tetestingin mo ngayon dito. Tetestingin mo dito. Iyaano mo to. Pre-release mo dito. Dito. Tapos pag-release mo dito, lalabas yung refrigerant kulay puti. Ganun. Parang yung hangin walang kulay, pero yung refrigerant kulay puti. So pag lumabas na yan, ayun, wala nang hangin. Ganun din, same thing din dito sa blue line. So pag kinamit mo sa kotse, may hangin din to. So ganun pa man, bubuksan mo rin dito sa blue line. Ganun naman. So nangyari, contact, refrigerant na wala na yung hangin. Importante yun ha. Kasi pagka may karoon ng hangin yung linya nyo, nakakakalawang yun. Magkakalawang sa loob ng mga system, sa mga joints. Kasi may inintroduce kang mga carbon dioxide, no, galing sa hangin, no, yung mga salt, impurities, no. Iwasan mo yun. Kaya nga may mga valve, oh. Make sure you're closed, ganyan. Yun. So ganun lang. Yun lang update natin. Salamat dun sa sa mga nanonood at kumikita tayo kahit papano. And legit ito, legit. Mga nagsasabing hindi siya legit kasi hanggang ngayon 2022 yung mga nagsabing sira na dapat ang compressor ko ngayon, siya pa din. Siya pa rin ang compressor ko, promise. Alam niya ng mga kasama ko sa work dahil nakakasakay ko sila at umaandar yung aircon. So yun, yun lang update natin ha. Any more questions? Kasi may mga video pa tayo dito nakaraan. Evacuator, bumili ako nun. Evacuator is 2,000 just for the video. Kasi pagka wala ka ng talagang laman, iba kasi yung karga, iba kasi yung hinahanap mo na yung butas. Pag wala ka ng karga, ibig sabihin pumasok na yung hangin. Bawa, zero, wala na. Ibig sabihin may butas yun. At hindi lang yun. Dahil sa butas na yun, pumasok na yung hangin na hindi maganda. Diba? So, ang gagawin mo ngayon, yun nga, yung pressure test. Pressure test natin, 300 PSI hanggang sa sumingaw yung butas. Tapos, after that, i-evacuate natin. May evacuator. Yung evacuator is just a simple pump na doon sa bodega. Ganyang kalaki. Hihigupin niya ngayon yung hangin sa linya mo, sa buong linya. Hihigupin niya. Tapos,
assuming nakita mo na yung butas ha, nagpalit ka na ng o-ring. Kasi madali lang naman magpalit ng o-ring eh. Ito yun. Bawa, ayan yung linya. Ayan yung mga o-ring oh. Di ba may mga rubber ring? Yan yung napupudpud eh. So pagka sa linya, may sumingaw, gaganan mo yan by wrench or what, tapos lalagay mo yung bagong ring. So hopefully, ayos na yun. Tapos maghanap ka na naman. No? Kasi alam mo na, sa linya, pag may bumigay na isang ring, alam mo na, lahat na yan. Di ba? Dahil pare-pares lang naman sila na sinapit. Pare-pares lang naman silang nainitan, nalamigan, na overpressure, no? So, yun ang ano, kaya marami kang bibiling ring. Maghahanap ka, evacuate mo ngayon yung hangin ng evacuator. Ano yun? Matagal yun. Siguro, oras nga ginagamit ko, pamaanda rin. Tapos yun, after that, siguro 1 hour, patayin mo yun. Huwag mong tatanggalin. Tapos babantayan mo yung pressure mo. Kung bumababa, after an hour, doon malalaman na okay ka na. So, pag evacuated na, lumabas na lahat ng ng hangin galing sa labas, yung impurities, yung bali vacuum na yung loob ng system mo. And hopefully, wala nang butas. Para pagpasok na ito, yung bago, sweet! Okay, thank you ulit. Peace. Para sa mga tanong, sige, tanong lang kayo. At sumasagot na ako ngayon. May time na ako. Peace.